Nasa kote ng mga otoridad ang dalawang miyembro umano ng tinaguriang Ginto-Ginto Gang. Modus nila ang magbenta ng gold bar na mura pero peke pala. Ang mainit na balita atin ni Mark Zambrano, exclusive. Sa itsura pa lang ng mga baras ng ginto na ito, hindi mo aakalaing peke at halos wala itong halaga. May nakasulat pang Cambodia, kaya pwedeng mapagkamalang mula pa ito sa ibang bansa. Bagsak presyong inaalok umano ang ginto sa buyers sa pangakong bulto-bulto ang kanilang maibibigay. At sa tamis ng pananalita ng mga suspect, madali nilang nalilinlang ang mga bibiktimahin. Ang istorya kasi is may nahukay na ginto sa Burias Island, hindi nila malaman kung paano nila ibebenta ngayon. Ngayon, tatawagan nila yung kanilang mga maloloko na pwede tulungan sila mabenta. Ito namang makokontak nila, maghahanap din ng buyer na may potential buyer. So lumalabas ngayon, magiging kasama na rin nila. Para iwas duda, unang inaalok ng mga suspect ang ginto sa mga kaibigan at kamag-anak. Si Gilberto Bailon, nakapaglabas na ng mahigit 10,000 pesos na pambayad. Kilala ko siya mula bata kami. Malaki po yung tiwala ko sa kanya. Nag-inuman pa nga po kami. Kaya po nung magpadala ako sa kanya ng 10,000 noon, magbigay ako ng 10,000, ang sabi niya, bibigay daw po sa akin yung isang bara. Pagkikita po namin sa Naga ni Dante, ang binigay po niya sa akin yung gamunggo. Huli na nang malaman ni Emekias Nipay na peke ang gintong binenta sa pastor na kasama niya sa simbahan. Maghiwa kami, naglagari ako. Paglagari ko doon sa kanto, habang naglalakad ko doon sa asayer, matalim ka ko to Tapos nung sabi ko, Brad, pakiasay nga lang to kung ano to, gold. Ay Brad, tatanso kayo Nasa kote ang mga suspect sa isang entrapment operation sa Cubao, kasunod na sumbong sa CIDG ng isa sa mga biktima. 2 kalibre 38 baril at mga bala ang nakuha mula sa mga suspect. Kinumpirma ng mga suspect ang mga paratang, pero paniwala nila, sila rin daw ay mga biktima. Wala po akong magagawa, sir, dahil nandiyan na po. Siyempre, isang biktima po tayo ng hindi po natin maiwasan. Basta ang kukulong. Ang kala ko totoo, nagka-interest ako sa pera na ibibigay sa akin. Akala ko nung talagang totoo yan ngayon, ang pagkakamali ko, gumawa pa uli ako ng isang beses. Naharap sa kasong large-scale estafa at illegal possession of firearms ang mga suspect. Ang isang pinaka-lesson dito huwag kagad tayong maniniwala na ito'y malaki ang kikitain. Mark Zambrano, GMA News.